Thank you, Lord. Kamusta ang bawat isa? Grabe. Naintindihan niyo yung binasa nating passage? Ito po ay sa Book of Hosea. Ito pong book na to, na nung ginagawa ko yung preaching na to, naalala ko yung classmate ko noon, si Pastor Jewel. Siya kasi yung nag-report nito. Nung pinapapili kami ng mga favorite book of the Bible, ito yung pinili niyang i-report. Nung na-report niya, sabi ko, ang ganda. Ako pinili ko yung isa sa mga pinaka-maiksi, Ephesians. Kasi maiksi lang yung para mabilis i-report. Pero yung nag-report siya, ang ganda. Mga more than, siguro 3 years ago na yun, Ganun, tagal na kami magkaklase niyan. Ito po, yung kwento nito, bago yun, ito po kasi ay kwento ng about sa pag-ibig. Dahil, alam niyo naman, February na, next week, sino may mga date dito, o yung may mga asawa, pwede niyong i-date. Yung mga boyfriend, kung legal na kayo, kung papayagan kayo, kung hindi kayo papayagan, mabuti naman. Alam niyo po, have you ever experienced a broken relationship? Ako na-experience ko. Huwag na natin balikan yun, no? Sino po mga naka-experience ng broken relationship dito na from a lover, sa isang boyfriend o sa girlfriend na broken relationship, or sa asawa? Maaring hindi kayo naghiwalay pero meron kayong broken relationship. Maraming form ng broken relationship. Sa kaibigan, minsan mga magkaibigan, kahit matalik na magkaibigan, nagkakasiraan pagdating sa, halimbawa, nagkaroon ng karibal, naging sila ng pares na gusto, o kaya sa pera, o kaya binitray, o kaya may mga pinag-usapan na hindi pinagkasunduan, o kaya sa pamilya. Ito, marami to sa family. Lalo na minsan may mga inggit-inggit, nasisira, nagkakaroon ng broken relationship. Alam niyo po, ang broken relationship, lalo kayong mas close, lalo kayong mas deep ang relationship nyo, pag ito ay nasira, broken relationship is painful. Kung totoo yung relasyon na yun, masakit yun, hindi ka matutuwa. Masakit yun, lalo kayong mas close, lalo kayong mas intact. Tapos, nagkaroon ng broken sa relasyon nyo, masakit. Alam niyo po, ganyan din yung experience ng Diyos pagdating sa atin. Kaya napakaganda nung topic na ito ngayon about kay Hosea at Gomer. Living Parable of Broken Relationship. Napakaganda po nung book na to kasi dito ipinapakita ng Diyos kung paano si Hosea, yung buhay niya, yun yung pinipreach niya. Yun yung paalala niya sa Israel. Paalala ng Panginoon. Ginamit yung life ni Hosea at yung kanyang asawa na si Gomer. Basahin po natin muli ito po yung setting sa Hosea chapter 1 verse 1. Ito ang salita ng Panginoon na ipinahayag niya kay Hosea na anak ni Beri noong panahong magkakasunod na naging hari sa Huda, sina Uzzias, Jotam, Ahaz, Hezekias, habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Jehoas. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit kailangan banggitin ang lahat ng ito? Ito po kasi yung timeline ng after ni Elisha. Kung naalala nyo po yung last Sunday, yung about kay Elisha na na-discuss natin, pagkatapos po ng mga panahon, mga sumunod na hari, ito na yung sumunod na si Hosea na yung prophet. Kasabay niya si prophet Isaiah, saka si prophet Micah. Ito po ay panahon ni Jeroboam II. Siya na po yung king na to nung time na to. Bakit na ito importante? Bakit kailangan banggitin itong verse 1 na ito? Bakit hindi nilang diretso doon sa kwento? Alam niyo po, napaka-importante po ng historical and cultural context para mas maintindihan natin kung bakit importanteng maintindihan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod. Yung during that time po, nung ang king po ay si Jeroboam II sa bansang Israel, nahati, di ba, naalala nyo, nahati ang Israel sa Kingdom of Judah at Kingdom of Israel, sa Northern Kingdom, kung saan masasama lahat ng naging hari. At sa kabila ng masasama yung mga naging hari, mas lalong madaming pinadalang propeta ang Diyos para magpaalala sa kanila. Grabe yung pag-ibig ng Diyos, no? Sa Old Testament pa lang, yung grasya ng Panginoon, makikita mo na mas masama yung bansa, mas pinapadala niya ng maraming paalala. So, next. Yung time na to, during King Jeroboam II, during time ni Hosea, yung bansang Israel,
naging malago sila. Yung military expansion, napalago nila. Yung economic and military expansion, yung prosperity ng bansa, naging maganda. Yung borders were restored, enemies were weakened. Ibig sabihin, naging na sila, matibay. Lumago na sila. Yung buong nasyon, parang nagkaroon na ng kapayapaan, na felt secure na sila and successful. So what's the problem with that? Ang problem po dito, spiritually, yung mga tao continued in sin. Mula dun pa sa unang hari, yung parang pinakalolo pa nun si Jeroboam the first. Yung golden calves sa Bethel at Dan, dun pa sila nag-worship. Hindi porkit naging successful at maayos yung bansa nila, yung spirituality nila, gumanda rin. Hindi, naging baliktad. Naging downfall pa. Yung widespread ng idolatry, moral corruption, injustice, and spiritual adultery. Ang ibig sabihin po nito, ang akala nila, porkit nagiging successful, okay lang lahat ng ginagawa nila, na patuloy sa kasalanan. Nakaka-relate ba tayo dun? No? Baka minsan kala natin nagiging maayos yung buhay natin. Pero yung totoo pala, nagiging maayos nga, pero spiritually, napapalayo tayo sa Panginoon. So, importante itong setting na ito. In other words, people became complacent. Outward success, but sin deepens quietly. Ang iniisip nila, we are blessed, so God must be pleased. Maayos tayo ngayon, baka natutuwa ang Diyos. Yun ang nasa isip nila. Outward success doesn't always mean God is pleased. Yun po ang sitwasyon dito. Kaya po, pinadala ng Panginoon si Hosea para ipaalam sa Northern Kingdom, sa Israel, na teka, hindi porkit magiging maayos yung military nyo, yung economy nyo nagiging maayos, ibig sabihin okay na kayo. Nakakalimutan yung material na bagay lang yung mga yan. Ang pinaka-importante, yung spiritualidad, yun ang paalala rito. At ito ay ipinakita sa pamagitan ng buhay ni Hosea and Gomer, yung buhay nila bilang living parable. So what can we learn from Hosea and Gomer, a living parable of broken relationship? Dalawa lang po. Sin always has consequences. Yan po ang una. Lahat po ng kasalanan, maliit man malaki, meron po yung consequences. Maaaring hindi mo pa lang ngayon inaani, pero meron pong consequences yan. At pangalawa, God disciplines to restore. Yan po ang ginagawa ng Diyos. Ididisiplina ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Dahil gusto ka niyang bumalik sa Kanya. Yan po ang pag-uusapan natin sa pamamagitan ng kwentong ito. Let's get into it. So, number 1, sin always has consequences. Ituloy natin yung kwento. So, verse 2, ito na yung tuloy-tuloy na kwento. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea, sabi niya, mag-asawa ka ng babaeng bayaran. Sa English po, prostitute. Mag-asawa ka ng prostitute. Ang sabi sa kanya. Yung prostitute po, ang hanap buhay niya, babayaran siya para makipagtalik. Sa ayaw niya, sa gusto niya, ang objective lang magkapera. Ganun po kasama ang sitwasyon nito. At magkakaroon ng mga anak sa kanya. Grabe. Papakasalan niya, prostitute, tas magkakaanak pa. Ano kaya yung feeling niya nito? Pero kailangan niyang sumunod kay Lord. Ang hirap yata nun, no? Na-imagine nyo? Sapagkat tulad ng babaeng bayaran, ito po yung maganda, kinumpare niya, tulad ng babaeng bayaran, mag-aasawa ka ng babaeng bayaran. Bakit? Dahil tulad niyan, matindi ang pagtataksil ng bansang ito sa akin na kanilang Panginoon nang talikuran nila ako. Kinumpare po ng Panginoon ang kanyang relasyon sa bayan ng Israel katulad ng isang babaeng bayaran na pinakasalan. Ganun po katindi. Naiintindihan niyo po ba yung sitwasyon dito? Ganun katindi. So si Prophet Isaiah, ito yung kanya magiging buhay na patotoo living parable. So God is comparing to Hosea, tapos yung Israel kinumpared sa adulterous wife, dun nga kay Gomer. So tuloy natin ang kwento. Kaya nagpakasal si Hosea kay Gomer, sumunod po siya sa Panginoon. Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nagbuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hosea, Jezreel ang ipangalan mo sa bata dahil hindi na
magtatagal at parurusaan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. Alam niyo po, konting backstory lang dito kung bakit nabanggit dito si Jehu. Si Jehu po ay king before. Bakit siya paparusahan yung mga sumunod sa kanya? Ang ginawa po ni King Jehu, binigyan po siya ng instruction ng Panginoon, okay, lipunin mo na yung mga masasama, okay, ganito gawin mo. Ang ginawa niya, sinunod niya, pero naging mabagsik siya masyado, nadamay yung mga hindi dapat madamay, nawala yung puso. Ang ginawa niya, i-apply niya, naging masyado siyang legalistic. Pati yung mga hindi niya dapat gawin, ginawa niya. Hindi lang yun. Dapat yun, nung ginawa niyang yun, yung mga tao sasamba na sa Jerusalem. Pero masyadong malayo, sila nasa Northern Kingdom, Southern Kingdom yung Israel. Kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng mga Diyos-Diyosan ng golden calf. O, dito na lang kayo sasamba sa Bethlehem, ay sa Bethel, saka sa Dan, dito na lang kayo sasamba, wag na kayong pumunta doon. Ganun kasama. Una, sumunod siya sa Panginoon, pero hindi lahat sinunod niya. Ang sinunod niya, kalahati lang. Tapos, naggawa pa siya ng Diyos-Diyosan. So, dahil doon, paparusahan siya ng Panginoon. Because God is just, sin will not go unpunished. Ang akala nila na pinalampas na ito ng Panginoon, hindi. Kaya itong mensahe na ito, nung anak niya na si Jezreel, para ipaalala sa mga Israel, hindi. Sin will not go unpunished. Sa verse 5, sa araw na iyon, ito na yung kadugtong, ipapalupi ko ang mga sundalo ng Israel doon sa lambak ng Jezreel. Okay. Muling nagpunti si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Lo Ruhama ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi ko kahahabagan ni patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. Ibig sabihin po nito is Lo Ruhama, no mercy. Walang kapatawaran na ang ibibigay ng Diyos. Why the God of mercy and grace will show no mercy in Israel? Parang masyadong matindi, ano? Pag-iisipin natin. Hindi po, pag inisip mo na parang ganun, ang ibig sabihin lang nito, naubos na nila yung pasensya ng Diyos. Naalala niyo sa Sodom and Gomorrah? Nung sa Genesis, nung binagsakan ito ng apoy, ginunaw yung buong lungsod. Bakit? Dahil sa sobrang sama. Pero, di ba si Abraham, naalala niyo, nakipagtawaran pa, Lord, kung may 50 na mabuti dyan, gugunawin mo pa rin ba yan? Sabi ni Lord, hindi ko gugunawin yan. Sabi, okay. Lord, kung may 40, hindi ko gugunawin yan. Lord, kung may 30 na mabait dyan, gugunawin mo pa rin ba? Hindi ko gugunawin yan. Lord, kung may 20, nakikipag-bargain siya, hindi ko pa rin gugunawin yan. Lord, last na. Kung may 10 na mabuti dyan, gugunawin mo pa rin ba yan? Hindi ko yan gugunawin for the sake na sa 10 na mabuti. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang nangyari nun, pinaalis yung mga taong less than 10 yun eh. Sino yung, si Lot, saka yung pamilya niya, yung asawa niya. Para lang, nung nakaalis sila, ibig sabihin wala nang natira mabuti, saka yun ginunaw. Ganun po yung sitwasyon dito, na-exhaust na nila. Wala nang mabuti. They reach a point that God's mercy is exhausted. Sin will not go unpunished. Napakalinaw po nito. Kaya ang panawagan sa atin ay bumalik sa Panginoon. Tuloy natin yung kwento. Subalit, kaawaan ko ang mga mamamayan ng Juda. Nung una, binabanggit niya Kingdom of Israel. Kasi nga walang king na mabuti doon. Ito naman, sinabi niya sa Kingdom of Judah, kasi may 8 king na naging mabait daw dito. At dito rin yung lahi ni David, dito rin yung the Lion of Judah, si Christ, dito rin nanggaling. Kaya ang sabi niya, subalit kakaawaan ko ang mamamayan ng Judah, ako ang Panginoon nilang Diyos, ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko. Ngayon ang sabi niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, personally, at hindi sa pamamagitan ng digmaan, ng pana, ng espada, mga kabayo o mga ngabayo. Kingdom of Judah, God will show mercy, not by using human means of war, but by His power. Alam niyo po, ganito po yung kwento dyan. Alam natin, yung pinaka-ultimate fulfillment ng prophecy na to, na gagamitin ng kapangyarihan ng Diyos, sino yon? Yung bababa mula sa langit, si Kristo, para iligtas ang Juda, ang kanyang bayan. Pero sa Bible po, may concept ng double fulfillment. Ang ibig sabihin po ng double fulfillment, yung prophecy na yun, mangyayari sa panahon nila bago ito ultimately mangyari sa panahon ni Kristo. Ito po yung nangyari nun. Sa 2 Kings
Sa 2 Kings chapter 19 na. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal na ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Ito po yung fulfillment ng prophecy. Alam niyo po kung ano yung sitwasyon dito? Yung sitwasyon dito, fast forward na lang to, yung Kingdom of Israel, kung nandun, nasan si Josue, ano pangalan niya? Hosea. Pagkatapos nun, yung na-fulfill yung prophecy, ang nangyari, nasakop ng Assyria. Naubos na sila. Ngayon, sasakupin na yung Juda. Yung Juda, mahina lang sila eh. Yung makapangyarihang bansang, Northern Kingdom na prosperous na sila, natalo eh. Lalo na yung Juda. Ang nangyari, nung sa king nila, ang ginawa, nung kinukutsa siya, wala yung Diyos nyo. Kinukutsa siya parang ganun. Ubusin namin kayo. Ang ginawa niya, alam niya, by the numbers, talo sila. By the power, talo sila. Ang ginawa niya, nag-pray siya. Nanahimik siya at nag-pray siya. Lord, hindi na namin kaya to. Imposible na manalo kami. Pero Lord, magtitiwala kami sa iyo. At dahil doon, ito yung nangyari, nagpababa ng anghel ang Diyos. Natalo yung mga makakapangyarihan. Alam nyo, minsan ako na-realize ko, minsan iniisip ko yung mga bagay-bagay na kaya kong gawin eh. Pero pag binigay pala ni Lord yung talagang wala ka nang magagawa, bibigyan niya pala talaga yun para magtiwala ka sa Kanya. Pero dapat, wag mong gawin yun na last resort. Dapat that is your first resort. Hindi yung saka ka magpipray pag wala ka nang magawin, hindi mo na kaya. Sa simula pa lang mag-pray ka na. Yun ang magandang paalala dun sa atin. At ito nga yung prophecy na nangyari. Tuloy po natin yung kwento dun kay Hosea. Pagkatapos nagkaanak siya, ito na yung verse 8. Nang maawat na ni Gomer si Lo-ruhama, naawat niya na sa pagpapadede, ibig sabihin, nagbuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Ito na yung pangatlo. Tama ba? Pangatlong anak na. Sinabi ng Panginoon kay Hosea, Lo-ami ang ipangalan mo sa bata, sapagkat ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. Grabe po yung declaration dito ng Diyos. Ito po yung contrast sa Exodus chapter 6 verse 7. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. Ito po yung pagmamahal ng Diyos ang pinakita niya. Pero pagdating dito sa Hosea, ano sabi niya? Sapagkat ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. Grabe po. Ano pong ibig sabihin nito? Sobrang sama na nila. Sobrang sama na nila. Hindi lang sila masama, kinakalaban pa nila yung Diyos. Hindi lang basta kinakalaban, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagtitiwala nila, hindi na sa Diyos, nasa tao na. Sa mga ginamit din na inanyuan. Isang parang joke nga dyan eh. Yung ginamit nila, yung kahoy, hinati nila. Yung kalahati, ginawang Diyos. Yung kalahati, pinanggatong. Diba? Kasi Diyos-Diyosan nga eh. Gawa-gawa lang yun eh. Ano pong ibig sabihin nito? Sin has no happy ending. Sin has no happy ending. Sin always has consequences. Kaya kung may kasalanan ka kapatid, na walang nakakaalam, nakikita ito ng Diyos. Paalala sa atin ito, na ang kasalanan ay walang mabuting idudulot dyan. Maaaring hindi mo pa lang ngayon sinasuffer, hindi ka pa ngayon napaparusahan, pero meron yan. Kaya ang panawagan, bumalik tayo sa Panginoon. Pangalawang point, ito po yung maganda. Kasi kung pagkatapos mo ng kasalanan, maparusahan ka ng Diyos, dahil hindi para husgahan ka agad, para i-restore ka niya, ibalik ka niya sa Kanya. Ito po, sinamarize ko na lang yung chapter 2. Mahaba po kasi pag binasa. Pero ang ganda. I suggest basahin nyo yung chapter 1, 2, 3 ng tuloy-tuloy. Sa chapter 2 po, si Gomer, di ba mag-asawa na sila, may anak na sila. Nagpatuloy pa rin siya sa pagiging prostitute. Grabe. Grabe. At si Hosea, ayaw niya nang maging asawa si Gomer. Kahit ako yata eh. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya yung ganitong sitwasyon. Ito pa sa verse 5. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa. At siya sa kanilang naglihi ay naging kahiya-hiya
kahit sa mga anak niya, nahihiya na yung mga anak niya, kahihaya na. Ito pa yung sinabi daw ni Gomer. Sabi ni Gomer, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin ng aking damit at balabal, langis at alak. Grabe po. Yung summary po ng chapter 2. Si Gomer nagpatuloy sa kanyang pagiging bayarang babae, pagiging prostitute. Nakalimutan niya, pag binasa niyo po kasi yun, pinapakita doon na yung meron siyang balabal, may pagkain, may langis, ang nagpo-provide noon ay si Hosea. Hindi yung mga nagbabayad sa kanya. Ang totoong nag-provide noon ay si Hosea, nakalimutan niya. At hinabol niya yung kanyang false lover na nagtatrust, na trusting them instead of her husband. Consequences ng kanyang sin ay yung suffering. Alam niyo po, ito po yung gustong mensahe ng Diyos na ipakita. Si Gomer bilang yung bayan ng Israel. Tapos si Hosea bilang parang siya yung kunyari yung Diyos doon. Na hindi mo ba alam, anak? Nagtitiwala ka sa mga nagbibigay sa'yo, yung mga meron ka ngayon. Hindi mo ba alam? Ako nag-provide lahat niyan. Tapos ang gagawin mo ngayon, sila pa yung hahabulin mo. Nasusundan niyo po yung kwento. Minsan tayo, nagtitiwala tayo sa ating trabaho, nagtitiwala tayo sa ating kakayahan, nagtitiwala tayo sa lahat ng meron tayo, sa investment o sa business, sa anything. Pero ang paalala ng Diyos, sa akin lahat galing yan. Ang tiwala nyo dapat sa akin. Ako nag-provide niyan. Huwag niyong kakalimutan na lahat ng bagay dito sa mundo, sa akin galing. Kaya pag inuna niyo ako, alam niyo may blessing. Sa Matthew chapter 6:33, alam na natin. Seek Him first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda. Unahin ng Panginoon. Yun po yung pinapaalala rito. Kasi ang kasalanan, ay kaya nangyari rito, naghirap si Gomer. Dahil akala niya, hiniwalay niya, hindi siya pinapaalis ni Hosea, siya yung humiwalay. Siya yung naghabol dun sa mga feeling niya, nagmamahal sa kanya. Feeling niya yun na nagpo-provide. Ngunit ito po ang sabi ng Panginoon sa verse 14. Ngunit masdan mo, siya ay aking susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang at do'y kakausapin ko ng malambing. Grabe. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos. May hope, may pag-asa. Sa kabila ng sobrang sama nung Israel na kinumpare kay Gomer, may pag-asa. Sino yung gagawa ng paraan? Yung Diyos pa din. So ano yung next? God disciplines is meant to lead to repentance and restoration, not abandonment. So di ba naghirap siya? Pero yung paghihirap na yon, ang objective doon, para bumalik siya kay Hosea. Yun ang gusto ng Diyos na, halimbawa may na-experience ka ngayon dahil sa kasalanan or anything. Ang gusto ng Diyos, ma-restore ka, bumalik ka sa Kanya. Yung discipline ng Diyos is para sa kaibubuti natin. Sa Hebrews chapter 12 verse 10 to 11. So, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplin na tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya napaka-importante nung part ng disiplina ginagawa ng Diyos. Pagkatapos po nito, ituloy natin yung kwento. So, ang nangyari, sobrang napalayo na si Gomer. Ang hinahabol niya, yung mga false lovers niya. Naghirap siya dahil doon. Ano yung sunod na nangyari? Ito po yung maganda. Sa chapter 3, sinabi ng Panginoon sa akin, umalis ka at ipakita mong muli ang iyong pagmamahal sa iyong asawa, kahit na nangangalunya siya. Mahalin mo siya, katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas. Grabe! Na-imagine nyo, ang utos ng Diyos, ang ginawa niya, minahal niya pa rin
ang bayan ng Israel. Nasusundan nyo ba? Yung gustong mangyari ng Diyos, yung gagawin ni Hosea dun kay Gomer, paano? Susuyuin niya ulit, no? Papakita niya yung pagmamahal. Nasusundan niyo po yung kwento? Na-imagine niyo ba? Minsan tayo, meron tayong ganitong thinking na pag nagpakabait siya, saka ko siya susuyuin. Pagka nagsisi na siya sa mga kasalanan niya, saka ko siya lalapitan. Pag nagsorry na siya, saka ako makikipagbati. Pero napakalinaw yung pinapakita ng Diyos dito. Kahit wala pa lahat ng yan, ipapakita niya na yung kanyang pagmamahal. Nasusundan natin? Grabe! Hosea could not just take his wife back as if nothing happened. Pero, ito pong masakit. Hindi niya basta pwedeng kunin na lang mula doon sa sitwasyon si Gomer. Tapos kukunin niya na lang, balik ka na, okay na tayo. Bakit? Bakit? Bakit hindi niya na lang basta pwedeng kunin para maging asawa niya ulit? Kasi, it's all because of her unfaithfulness. Yung sin niya, nagkaroon ng consequences. Ano yung consequences na yon? Kasalanan. Bakit pwede naman niyang kunin niya na patawarin, Tapos, niya na? Bakit hindi pwede? Kailangan maintindihan natin yung seriousness ng kasalanan. Para maintindihan natin yung seriousness ng kasalanan na innate na nangyari, kahit sa atin, hindi lang dito kay Gomer, balikan natin sa Genesis. Sa Genesis chapter 1, verse 26, ganito po. Then God said, "Let us make man in our image." Yung Diyos po nagsasalita nito. Sabi niya, sa ating itsura, after our likeness, sa ating wangis. Sa ating itsura at ating wangis. And let them have dominion over the fish of the sea and everything that I have created. Na nilikha ang tao base sa wangis ng Diyos. Sa itsura ng Diyos. At binigyan ng karapatan na magkaroon ng dominion sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ganyan po ang pagkakadesign ng tao. Binigyan tayo ng ability to think. Binigyan tayo ng ability to decide. Binigyan tayo ng ability to act. Because ginawa tayo perfect. Ginawa tayo mula sa wangis ng Diyos. In His own image and likeness. Binigyan tayo ng kakayahan na pagharian ang lahat ng ginawa niya. We have the ability to think na, kaya nga ang dami natin nakikreate, ang dami natin nagagawa. At ability to decide, pag alam natin kung ano yung sinabi at hindi sinabi. Alam natin, tapos mag-a-act tayo, hindi tayo robot. Kaya nung nagkaroon sila ng kasalanan, alam nila, malinaw na kasalanan yung ginawa nila na hindi sila sumunod. Malinaw na malinaw yun. Kasi binigyan sila ng kakayahan. Nasusundan niyo yung kwento? Yung sa Garden of Eden, nung nag-sin sila, nag-fall sila sa sin, sinuway nila, alam nila na pagka ginawa namin ito, hindi ito yung sinabi ng Diyos. Oo, may nag-deceive sa kanila yung devil, pero malinaw yung instruction sa kanila, malinaw yung isip nila. Pero nagkasala sila, pinili nila yung kasalanan, hindi sila finorce, hindi kinuha nung serpent yung prutas na sinubo sa kanila. Hindi. Sila yung kumuha, sila yung sumubo, sila yung nag-decide. Nasusundan natin, ganun ka-serious yung kasalanan. Kuya, kung meron kayong kasalanan maliit o malaki, seryoso po ito dahil ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao. We are accountable to God. Nung binigay ang kakayahan sa atin, we are accountable. Sin is the highest form of human tragedy. Kung hindi sana nagkasala ang tao, kasama pa rin natin ng Diyos. Kaya nung pinapakita dito kay Hosea na kwento, hindi basta-basta nagkasala, tas basta na lang papatawarin. Because sin is very serious. Tuloy po natin yung balik tayo rito kay Hosea. Pagdating dito, sa verse 2, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. Hindi niya lang basta pwedeng kunin si Gomer. Ang kailangan niyang gawin, bibilin niya pabalik. At malaking halaga ito, tong pilak na ito. Katumbas nito, yung halaga nito, katumbas nito ay bumili siya ng alipin. Katumbas nito isang taong sahod nung during that time. Ganun ka-valuable yun, na para siyang bumili ng alipin. Maaring naging alipin na si Gomer, kaya hindi niya basta pwedeng kunin lang, kailangan niyang tubusin.
Nakaka-relate ba kayo sa kwento? Na kung paano rin ang ating Panginoong Jesus, hindi lang pwedeng basta kapatawarin sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa niya, kailangan niyang bumaba mula sa langit, bumaba rito sa lupa at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Yun ang kabayaran. Nasusundan niyo yung kwento. At sinabi ko sa kanya, ito sa verse 3, makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Kahit ako ay hindi mo na sisiping sa iyo. Grabe, tinubos niya si Gomer. Sobra yung ginawa nun. Kung ako, hindi ko nga maisip yun eh. Pag ako, siguro ipapag-pray ko na lang, hindi, si Lord nang bahala dyan kung ganyan yung ginawa niya. Pero ang ginawa niya, tinubos niya sa napakalaking halaga para makabalik sa kanya. Pero, ang sinabi niya, makisama ka sa akin ng mahabang panahon. At huwag ka nang makisiping sa ibang lalaki. Ibig sabihin, pagbalik niya, pangalawang chance na yun, ano? Nung una kasi, ano na siya eh, prostitute na siya eh. Tapos napangasawa siya eh, tapos hindi pa siya tumigil. Tapos ngayon, tinubos na siya. Naging alipin siya, tinubos na siya. Ang sabi, huwag ka nang maging prostitute. Dito ka na sa akin. Pero, pagka, ang ibig sabihin nito, hindi pa 100% yung pagtitiwala. Kailangan, mag-stay ka na rito. Kasi kung ano ka ulit, hindi na kita matutubos. Nasusundan nyo ba? Ganon din yung kay Kristo. Isang beses lang namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Pag ang sabi niya, sumunod na tayo sa Kanya. Pag hindi ka pa rin sumunod, wala na. Hindi na ulit siya ipapako sa krus. Napakalinaw nun. Kaya ganun dapat ganun para, ganun kasama yung paano tayo inahon ng Panginoon. Kagaya nung dito kay Gomer. Sa 1 John 4 verse 10, ito ang pag-ibig. This is love. Kung paano yung ginawa ng Diyos. Hindi sa inibig natin ang Diyos. Ganun din, di ba si Gomer, hindi naman niya na-request kay Hosea na isave mo na ako dito. Kunin mo na ako. Hindi. Ang nag-reach out pa rin, si Hosea pa din. Ganun din ang ginawa ng Diyos. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Ganun din sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Makasalanan, hindi yung magpapakabait muna ako. Gagawin ko muna yung ganito. Tapos saka mamamatay si Kristo sa krus. Nasusundan nyo ba? Pagka ganun, hindi naaabot si Christ dun sa kakahintay sa atin na magpakabait muna, tapos saka siya darating. Hindi na. Pero ang ginawa ng Diyos, siya na nag-first move. Hindi ka pa lumalapit sa akin, gagawa na ako ng paraan para makabalik ka sa akin. Hindi mo pa ako hinahanap, gagawa na ako ng paraan para hanapin mo ko. Hindi mo pa ako mahal, mahal kita. Mahalin mo ko pabalik. Ibibigay ko yung buhay ko para sa iyo. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Because God's love is unconditional. Unconditional love po ang binibigay ng Diyos sa atin. Hindi niya sinasabing magpakabait ka muna, tapos saka ka lumapit sa akin. Hindi. Yung Diyos na lumapit sa atin. Siya na yung bumaba. Grabe. Pag susundan natin yung kwento, napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Kaya yung Bible ko mapal. Dahil yung mga tao, paulit-ulit hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya every Sunday meron tayong paalala. Dahil kahit tayong mga Kristiyana, minsan naliliko-liko pa tayo. Kaya every Sunday meron tayong paalala. Dahil ang pagmamahal ng Diyos is unconditional. Ang gusto niya, lumapit tayo sa Kanya. Namatay siya sa krus, kahit na makasalanan pa tayo, para tubusin tayo. Hindi pwedeng walang tubos. Hindi pwedeng basta pinatawad lang. Ganun ka-special ang pagkakatubos sa atin ng Panginoon. Napakahalaga. Kagaya ng kwento ni Hosea kay Gomer. Nagrabe, kahit na iniwan na siya, kahit naging prostitute na, ang ginawa ni Hosea, pinuntahan niya pa. Tapos nung pinuntahan niya, maaaring hindi niya kagad makuha. Ang ginawa niya, kailangan niyang tubusin. Ganun. Para maibalik niya. At sinabi niya, mula ngayon, huwag ka na makisiping sa ibang lalaki. In other words, sa atin, mula ngayon, namatay na si Kristo sa inyong mga kasalanan. Nasa Panginoon na kayo. Mula ngayon. Huwag
huwag na kayong magkasala. Sumunod na kayo. Yun ang panawagan sa atin. At dahil doon, tayo ay makakasama ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang hope na binigay. May pag-asa ang lahat ng tao. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Inyaanyayahan ko po ang lahat na tumayo.